Grabe, mismong political analyst na talaga guys, professor, Prof. Ana Maligdog. Uy, grabe no. Sabi niya nakakahiya daw na spokesperson yung ano natin ngayon, spokesperson ng administrasyon. Grabe. To guys, panoorin natin. Spokesperson yung ganito yung mga statements. Una, walang ebidensya. So you cannot really claim na China siya. Alam mo yun, that's one thing. Nakakahiya, hindi lang sa China, kundi sa buong mundo, na ganito tayong mag-conduct ng ating politika or even yung ating sense of diplomacy. Pangatlo, napaka-undiplomatic. It's uncalled for to accuse a country nang wala kang ebidensya. Pagtatawan tayo ng buong mundo. Actually, nung nakita ko siya, parang, my God, ito na naman. Yun na lang ang reaction ko. My God, hindi na ba tayo natuto na nagiging laughing stock tayo ng buong mundo dahil nga sa mga ganitong sitwasyon at ganitong mga pagsasalita ng ating mga government official. Pero ito, mas malala. Kasi spokesperson ka eh. Kaya nga kumukuha ng spokesperson eh. Para ayusin yung pagde-deliver ng mga issues at yung stand ng isang agency ng gobyerno at hindi siya maging controversial, mag-properly explain siya. Pero this one is not explaining anything. It's an accusation against a country na wala kang ebidensya. Pinagmamalaki ngayon ng Marcos administration na sa loob lamang ng 3 taon, abay, nahigitan daw yung halaga ng illegal na droga na nakumpiska sa buong term. Grabe no, ipinagmamalaki pa talaga yung napakaraming droga na nakumpiska. Nako, ibig sabihin nun, sobrang daming drug sa Philippines. Ng former President Rodrigo Duterte. At yung pinakamalaki nilang mga huli ngayon, parang biglang litaw lang sa karagatan, floating shabu dyan po sa bahagi ng West Philippine Sea, basta nasa kanlurang bahagi nating bansa. Pero lumutang may pahayag dito. Ang kapansin-pansin dito, diretso, walang kagutol-gutol, sinabi po ng Philippine Navy spokesperson, ang sabi dito, na it's, unquote, i-quote ko siya, it's not far-fetched na ito ay galing o isang effort ng Chinese Communist Party. We don't have to look far from the side of law enforcement. We look for evidence. On the military, we look for indicators. Kasi nga, yun yung nakita, mga Chinese characters din daw. Dagdag pa rito, and I quote, nung tinanong siya kung ano yung purpose sa sinasabi mo ng China na nasa likod nitong shipment, ang sabi niya, upang sirain ang kinabukasan ng isang bansa, buhusan mo ng maraming illicit na droga, illegal na droga para ang kabataan ay masira ang tamang pag-iisip. Now ngayon, basahin ko lang din ang naging pahayag ng tagapagsalita ng Chinese Embassy in the Philippines. Ang sabi dito, nung tinanong siya ukol nga po sa issue na yan, na sinabi ni AFP spokesperson Roy Vincent o yung Philippine Navy, Roy Vincent Trinidad, ang sabi dito, and I quote, China has the toughest resolve and policy against drugs. Correct. Mas may ditay pa ata sila, di ba, sa illegal na droga kumpara sa atin. Dito, na yung mga convicted pa nga, ginagawa pa ngang witness. And we have one of the best counter-narcotics track records in the world. China has scheduled the largest number of substances and has imposed the strictest drug control policy in the world. China and the Philippines have maintained sound law enforcement cooperation in combating drugs and other transnational crimes. A delegation from Philippine Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC recently visited China and reached important consensus with Chinese counterparts on further strengthening efforts to combat transnational crimes. We firmly oppose the baseless and malicious accusations made by certain individuals with intention to smear China. Driven by selfish political motives and acting as pawn of the U.S. Indo-Pacific strategy, certain individuals within the Philippine military have been exploiting maritime issues to provoke and escalate tensions.
such a stance does not help in solving problems. On the contrary, it has become the root cause of distrust and the stumbling block to dispute resolution. We urge certain individuals in the Philippine military to refrain from malicious attacks against China. They should heed the will of the people, act in their nation's true interest, and return to the correct path of resolving disputes through dialogue and consultation. So, ganito ba ang pamamaraan ng gobyerno na tiningnan mo lang, diretso agad bigay na, ang dahilan nito, itong suspect, nasaan na rule of law? Hindi mo pa nga naimbestigahan eh. Hindi mo pa nga nakita kung sinong nasa likod. Mas madali pang makita ng Coast Guard or ng Philippine Navy siguro kung merong Chinese Coast Guard ang andyan. Pero yung mga nasa likod nitong kumakalat na palutang-lutang na droga, parang wala pa tayong balita na merong nahuli, Prof. Yun na nga eh. Nabasa ko rin yan actually 2 days ago, pero hindi ako nag-react. Kasi usually kapag nag-react ka on these things, sasabihin na naman nila, si Professor Malindog is pro-China. O, diba? Ganun naman eh. Dahil nag-react ka dun sa news na wala namang ebidensya. So, kaya hindi ako nag-react at hindi ako nag-post sa Facebook. But since tinanong mo ako on this issue, I'll be very frank. Tama. Kasi I'm in Beijing. So, I'm based in China. So, I know kung gaano sila ka-strict when you talk about drug problem or especially illegal drugs. Tawag yung hindi ka lang makukulong, bitay ang ang kahihinatnan mo kapag hindi ka lang nag-traffic ng drug, even you're using it at saka nag-share ka pa, bitay. May death penalty sila when it comes to these things. Very strict sila when you talk about illegal drugs. Walang patawad-patawad dyan, walang papetiks-petiks dyan dito. So, I really don't understand kung bakit ina-accuse nila ang China of this thing na may nakita lang silang lumulutang sa so-called South China Sea tapos without investigation wala ngang anything, nakita lang. So ang sabi agad ng ating spokesperson ng Coast Guard, China ang nagpadala niyan at nagkalat dyan kasi gusto nilang i-destroy the future of the Philippines. So para bang, my God, is this really how our government officials, oh my goodness, naturingang spokesperson ng ating Coast Guard? I'm so sorry, sir. Pero dapat siguro, sir, you have to be very educated in how supposedly ang isang spokesperson ng isang agency of government should talk, especially when you talk about foreign relation. Kaya nga po nagkaroon ng, alam mo, Anmar, kaya nga kumuha ng tinatawag mong spokesperson ang isang agency precisely because that spokesperson should communicate properly, diplomatically, yung mga issues na na may kinalaman sa Coast Guard, let us say, kasi yung Coast Guard ang pinag-usapan natin, na hindi siya maging controversial at ma-explain siya properly. That's actually the basic job as a spokesperson. Pero yung ganitong mga, ewan ko, ano bang klaseng spokesperson yung ganito yung mga statements. Una, walang ebidensya. So you cannot really claim na China siya. Alam mo yun, that's one thing. Nakakahiya, hindi lang sa China, kundi sa buong mundo, na ganito tayong mag-conduct ng ating politika or even yung ating sense of diplomacy. Pangatlo, napaka-undiplomatic. It's uncalled for to accuse a country nang wala kang ebidensya. Pagtatawan tayo ng buong mundo. Actually, nung nakita ko siya, parang, my God, ito na naman. Yun na lang ang reaction ko. My God, hindi na ba tayo natuto na nagiging laughing stock tayo ng buong mundo dahil nga sa mga ganitong sitwasyon at ganitong mga pagsasalita ng ating mga government official. Pero ito mas malala kasi spokesperson ka eh. Kaya nga kumukuha ng spokesperson eh para ayusin yung pagde-deliver ng mga issues at yung stand ng isang agency ng gobyerno at hindi siya maging controversial, mag-properly explain siya. Pero this one is not explaining anything. It's an accusation against a country na wala kang ebidensya. Yun yung Diba? Yun tayo eh. Yan yung problema sa mga spokesperson ngayon. Sobrang dami pa naman nila, no? Sa isang agency, dapat isa lang. Pero sa mantakin mo sa House of Representative, may House Speaker na nga. May spokesperson pa. May spokesperson pa talaga ng panel. Ano yun? Tapos may Deputy Speaker pa yun, ha? 4 pa lang.
Grabe, only in the Philippines. So guys, anong masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe to our channel. Have a great day. Bye!